Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang DZRH Usapang Legal kasama Panyaran ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Maganda po ang ating talakayan tonight, may kinalaman po sa mga ari-arian ng mga mag-asawa. Dahil ang tanong, Attorney, may claim pa ba si ex sa properties na nabili ko noong single pa kami or single pa ako? Nako, masaklap ito, ano? Lalo na kung wala po kayong prenuptial agreement. Usapang Legal. Disclaimer lamang po, ang ating pong talakayan ay hindi substitute sa personal or face-to-face na pakikipagkonsulta sa inyong pinagkakatiwalaang abogado dahil kailangan po kasing i-disclose ang lahat ng facts at ang ating talakayan po tonight ay para lamang sa general information. So kasi kapag po ganito hindi enough ang oras, hindi rin enough ang facts para matalakay ang lahat ng aspeto ng inyong problema. Usapang Legal. Ang tanong, Attorney, naghiwalay na kami ng asawa ko pero nagkiklaim pa po siya sa mga pinagbentahan ng property na nabili ko. Kaya bago pa kami naging mag-asawa. Ay, nako. Yun po ay bago. Ano po ito wrong spelling wrong. Hindi po. Ito po kasi ay screenshot of your messages kaya hindi ko po ito ini-edit para at least transparent po tayo kung ano yung mga pinapadala ninyong mga questions, So relevant po sa ating talakayan tonight ang tungkol sa prenuptial agreement. Ano ba yung prenuptial agreement? Ito po yung kasunduan ng mga ikinakasal, or bago kayo ikasal patungkol sa inyong pagmamay-ari ng inyong mga ari-arian. Ayan. So, relevant din po sa ating talakayan yung date of marriage. Ano ba yung, bakit ba relevant ito? Dahil kung kayo po ay ikinasal bago mag-August 3, 1988, yun po yung effectivity ng ating family code. Before August 3, 1988, ang inyong pong property regime ay conjugal partnership of gains. After August 3, 1988 or August 3, 1988 onwards, ito po ay absolute community of property. So, ibig pong sabihin, what is mine is yours, what is yours is mine. Yun po yun. Ang iyo ay akin at ang akin ay iyo na din. Yun po yung absolute community of property. At napakalaga din po ano ba yung property regime ninyo, Kung ito po ay conjugal partnership of gains na nag-govern before August 3, 1988 kung wala kayong prenuptial agreement o kaya naman po absolute community of property kung ikinasal kayo
ng August 3, 1988 pababa, no? Ibig sabihin mas bago pa doon, no? Or after August 3, 1988. At syempre po nagmamatter po ito, no? Unang-una sa kung ano ang property magiging resulta ng inyong property arrangement. At the same time, pagdating po sa mga yung mga exclusive ay may mga mana-mana ninyo. Usapang Legal. Ayan, so ano nga po ba yung prenuptial agreement? Ang prenuptial agreement ay kasunduan ng mga ikakasal kung ano ang mag-govern sa kanila. May tinatawag po tayong absolute separation or total separation of property. Ang iyo ay iyo, ang akin ay akin. No? Yun po yung total separation of property. Kapag ka sinabi naman po na conjugal partnership of gains, no? Lahat ng ari-arian na na-acquire during the marriage, no? Kayong dalawa po ang nagmamay-ari nito. Yung exclusive property ninyo, no? Yung property na nabili ninyo nung kayo ay single pa or before your marriage, yun po ay eksklusibo ninyong property, pero yun pong kinita ng properties na ito, no? Halimbawa, bumili kayo ng bahay nung single pa kayo. Pagkatapos ay nagpakasal po kayo, ipinarenta ninyo after niyo magpakasal, ipinarenta po ninyo ang inyong property, no? Halimbawa, ito ay townhouse, no? Apartments for rent. Yun pong pagmamay-ari ng townhouse o ng apartment, nananatili po sa inyo kung sino man ang bumili nito. Pero yun pong kinita sa renta, inyong dalawa na po yun ng inyong asawa. Usapang Legal. Yun po ang conjugal partnership of gains. Kapag ka naman, absolute community of property, lahat ng properties na na-acquire ninyo bago pa kayo ikasal, ay kayo pong dalawa ang nagmamay-ari. Kahit wala pong naging ambag yung napangasawa ninyo, ay may-ari na din po siya. Maliban na lamang doon sa minana ninyo noong kayo ay ikinasal na. So yung mana ninyo na tinanggap bago pa kayo ikasal, abay, yun po ay pagmamay-ari na din ng inyong napangasawa. Usapang Legal. Di ba masaklap kung no? Sa bagay, sabi nga nila, love is blind, no? Knows no gender, knows no properties, knows no status, yun daw ang love. Pero sa totoong buhay naman po, hindi naman ganun no? Sa simula lang yun, pero pagdating ng panahon, nagiging issue po talaga ang properties. Usapang Legal. Kaya po tayo napakahalaga na meron tayong prenuptial agreement, no? Attorney, para lang yun sa mga mayayaman. Bakit? Wala ka bang kakayanan na yumaman, no? Kasi pagdating ng araw, mag-a-acquire ka ng property, mag-a-abroad ka, o kaya magiging abogado ka, magiging big time influencer ka, kikita ka ng pera, at mag-a-acquire ka ng properties. Who knows, no? Baka may chance ka na guminhawa ang buhay, tapos yung asawa mo, batugan pala, no? Umaasa lang sa'yo. Pagkatapos, bigla ka pang naunang nawala dahil sa stress. Siya lahat ang makukukuha property mo kung wala ka ng ibang tagapagmana. Usapang Legal. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30. Bigyan niyo po ako ng mga problema. Problema legal, para sagutin po natin sa ating talakayan tonight. So, yung question ng ating texter, naghiwalay na sila ng asawa pero nagkiklaim siya sa pinagbentahan ng property na nabili bago pa naging mag-asawa. Ang tanong, is the property conjugal, no? Is the property part of the absolute community of property? Is it your exclusive property? Sinasabi mo, nabili nyo bago pa kayo mag-asawa. Ano ba ang property regime? Kailan ka ikinasal? Kasi kung ikinasal kayo bago mag-August 3, 1988, ibig pong sabihin, at wala kayong prenuptial agreement, conjugal partnership of gains. So sa'yo lang yung property na yan. No? Pero kung halimbawa po at kayo ay ikinasal August 3 or after August 3, 1988, absolute community of property, kayong dalawa na ang nagmamay-ari nito. And therefore, may habol po siya. Usapang
legal. Kaya napakahalaga nung prenuptial agreement, masyado lang tayong adverse sa ating mga reaction. Ang sabi ng GLA, huwag na lang mag-asawa. Sakit pa ng ulo at makikihati pa sa napundar. Abay si Gael Enriquez na marami na itong naipundar. Swerte ang mapapangasawa nito kung hindi siya magpiprenuptial agreement. Magandang gabi sa iyo, Grace Bagtas, J. James sa Zamboanga del Norte, si Tita Sita Arevalo, Utoy Ibrahim Patron, magandang gabi sa iyo, Rexon Fernandez, Angelina Palekbar, Mami Belen Rivera, si Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Elmer Bendol, kayo din sa iyo, Rodel Anasha Rose, Tita Rose, Mami Rose Lara, magandang gabi po sa inyo. Usapang legal. Magandang gabi din po sa inyo, Henry Dolohan, Elsie Reyes, Naimbag Rabi, Ma'am Grace Recta, Maynard Landicha Jr., Dante Reyes, Ami Salvanera, si Gael, Jericho Ferrer, gayon din Eduardo Narvaez, Roxanne Costa, Ernest Gawo, and yung maraming iba pa dyan, nanonood, Charo Abraham, sino pa ba yung mga nanonood? Thank you very much for watching, ha? At pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Pwede rin po ninyong i-share ang ating discussion tonight para po mas marami pang makapanood at matuto sa ating talakayan. Dennis Bonagua, magandang gabi sa San Pablo, Tarlac City. Si Aunt May dyan sa Hong Kong, Gael Enriquez, Edsel Lanuso, at Joy Garimbao. Thank you very much for watching. Usapang legal. Okay, so nasagot na natin yung question ni nung isang texter, si Erwin. Padala din po niya sa atin ito. Ito po ay wala tong screenshot sa atin. Hindi ko na screenshot. Attorney, paano po kung may pagkakamali sa title sa actual location ng lupa? Nagkabaliktad po yung title at ang katabi. No? Ito pala. Title at yung katabi ano po ang pwedeng gawin? Mag-execute lang po kayo ng document, deed of exchange. Magsaswap po kayo. So, yun lang po yun. Tapos, isasubmit po ninyo doon sa Register of Deeds. By the way, kung halimbawa po ay hindi magkapareho ang lupa, magkapareho ang tawag doon, sukat ng lupa, maaari po magkaroon ng tax implications ito. But in terms of yung sobra lang, halimbawa, yung isa ay 1.2 million, isa ay 1 million, yung 2 million, maaari po, yung 200,000, maaari po yung maging subject ng tax. Usapang legal. Okay, next question. Hello po, attorney. May lupa po kami kasi kami na nabili tax declaration lang. Nakapangalan sa lalaki. Binenta niya, hindi na pumirma ang asawa dahil nasa ibang bansa. Ngayon umuwi ang asawa. Gusto po niya bawiin. Ayan, no? Ito pa ang dapat ninyong tandaan. Kapag ka po ang isang tao na nagbibenta ay may asawa, napakahalaga na kunin po ninyo yung consent, written consent ng asawa. Dapat both parties ay magbibigay ng consent unless of course yung document ng inyong property ay nagpapatunay o malinaw doon na ito ay eksklusibong property, say mana during the marriage. But mahirap pong basta-basta malaman yun unless pakikitaan kayo ng marriage certificate or pakikitaan kayo ng lahat ng mga dokumento related to kung kailan nakuha yung property. So, kapag ka po ganito, ang sinasabi po ng batas, wala sa isa man sa mag-asawa na pwedeng mag-dispatcha ng property o makipag-transact on their real property without the consent of the other. No? So kapag ka po ganyan at walang consent, ang sinasabi po ng batas, the transaction is void but nananatiling continuing offer doon sa taong hindi nagbigay ng consent yung transaction. So ibig pong sabihin, kung kami po ni Billy Domingo ay may transaksyon at ako po ay may asawa, binenta ko kay Billy Domingo ang property, pero yung asawa ko hindi nagbigay ng consent, pahintulot, para ibenta ang property. So, pag nalaman ng asawa ko na naibenta ko na kay Billy Domingo ang property, yun po ay nagsisilbing offer sa kanya para i-ratify o sabihin na, sige, pumapayag na ako. But, kung ayaw po talaga ng asawa, meron po siyang 5 taon mula sa transaksyon o sa pagkakaalam niya sa transaksyon para bawiin or ipa-declare na void ang property. Why? Because sinasabi ng batas, the transaction is void and because wala pong consent yung isang asawa. Usapang legal. Shout out Ernest Gawa and Roxanne Costa, Eduardo Narvaez, Marites Liedo, Alicia Hubay, Alan Leona, magandang gabi sa Daraga Albay, Jay, magandang gabi sa Sindangan, si Charo Abraham, Jean Dagimo, magandang gabi, si Protasio Gibaga, magandang gabi, Josephine Garimbaw at Mercy Balyete, magandang gabi. Si Dennis Bonagua ay nanonood
din sa atin dyan sa San Pablo, Tarlac City. Usapang Legal. May next question po tayo pero sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. It's time for a short commercial break. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Ako pa rin po inyong nakakasama, Attorney Rina Seco, dito lang po sa DZRH, Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin mga properties na na-acquire either before or during the marriage patas eventually hiwalay po ang mag-asawa. Ayan. So sinagot na po natin yung question ni Erwin at saka yung ating tampok na question tonight. Nasagot na po natin yan. Sinagot na din po natin yung tungkol doon sa yung pagkakamali sa title pagkatapos yung nabenta na walang consent yung isang asawa. Ito naman yung next question natin. Good evening po, attorney. May question po ako regarding sa conjugal property. Paano po kung yung asawang lalaki ay walang trabaho at ang may hanap buhay lang ay ang asawang babae? Kumbaga ang babae ang breadwinner. Asawang babae lang ang mag-isang kumakayod at bumili ng mga ari-arian. Matatawag po bang conjugal ito nila or tanging ang asawang babae lang ang solong may-ari ng ari-arian dahil siya naman ang bumili? Maaari po bang madala ng surviving spouse ang mga ari-arian mula sa kanyang unang pamilya sa kanyang pangalawang kasal? Maraming salamat po. Usapang Legal. I hope you are watching tonight yung nagpadala ng question na yan. Himay-himayin po natin. Kapag ka po, ang inyong kayo ay mag-asawa na, sabi nga po natin, especially kung wala po kayong prenuptial agreement, wala kayong kasunduan, kung ano man ang kinikita ng isang tao may asawa, ay deemed na kinikita din ang asawa niya. So what is yours is mine, what is mine is yours. So yung kita ng asawa mo ay parang sa iyo na din. Pero wait ha, wag mo nga aabusuhin. Wala ka nang angabag, aabuso ka pa. Pero kayo pong dalawa ang nagmamay-ari, pati ng kita. Yun pong nabili ng isang solong nagtatrabaho ay pagmamay-ari na din ng asawang nasa bahay lang, Although, of course, kung halimbawa po kahit nasa bahay lang, mahirap po ang trabaho sa bahay, lalo na kung may mga chikiting nag-aasikaso, kung matinong lalaki o matinong babae ang napangasawa mo. Pero kung palaki-laki lang ng tiyan, pasugal-sugal, patambay-tambay, medyo may kamalasan ka, Usapang
legal. Pero kung wala po kayong prenuptial agreement, kahit isa lang ang nagpundar nito, isa lang nagtatrabaho, ito po ay bahagi ng inyong absolute community of property, no? And therefore, yun po ay sa inyong dalawa. Ngayon, and yes, so tama na conjugal asset po itong mga properties na ito. Now, ang tanong mo, no, kung halimbawang mamatay yung isa, no, at pagkatapos ay mag-asawa ulit, no, madadala ba niya sa pangalawang asawa para makinabang ito? The answer is, ang sinasabi po ng batas, ano, kailangang i-liquidate at isettle ang estate ng taong namatay. Kaya lang hindi natin nagiging practice yun. Ano? Inaantay natin na mategi ang pareho. No? Pero mali po yun. Ang dapat na ginagawa ay nagsisettle po ng estate dahil sinasabi po ng batas within 1 year from death ay dapat masettle ang estate, mabayaran ang buwis. Ngayon, kapag ka po hindi po nasettle ito, no, inire-reserva po ang properties acquired during the first marriage para sa legal na anak or legitimate children doon sa unang asawa. Usapang legal. So in essence, nagkakaroon po ng relative separation of property. Anong nangyayari? No, yun pong acquired lang during the marriage nitong pangalawang asawa. Say for example, nagkaroon ako ng pangalawang asawa dahil namatay na yung unang asawa ko. Lahat po ng na-acquire namin na kami lang nagpundar. Ngayong ikinasal na kami, yun lang po ang magiging naming mag-asawa. So yung sa property sa una kong asawa, inireserba po yun doon sa aming anak. No? Except of course, yung share ko doon sa absolute community of property or sa conjugal assets, yun po ay akin. Yun. Usapang legal. I hope you're following Miss Zoraida Palerina, magandang gabi, Juliet Cabrera, Magdalena Martin and Romeo Gonzalez, Shozan Estela, magandang gabi sa Canlubang Laguna, and Tita Sita Arevalo. Marami pang ibang na mga nanonood sa atin, pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe para mabasa po natin. Dahil marami ang interesado sa ating talakayan. Si Rosemary, magandang gabi. Si Jerry Villa, magandang gabi. Diyan sa North Cotabato, Moonbeach. Ay, na-miss kita. Si Joseph Abalos, magandang gabi. Evitz Escueta, si Ignacio ang surname niya. Nanonood sa Hong Kong. How do you pronounce your name? Cassie, Ignacio, and Mary Jane De Leon. Magandang gabi. Jay sa Sindangan. At syempre pa, Jerry Villa. Magandang gabi po sa inyo. Next question, please. Ayan. Thanks for sharing this knowledge, attorney. Tanong ko lang, attorney, yung property ba na na-acquire through personal loan ng husband is considered exclusive property? Yung wife kasi wala ding work. Ayan. Yun pong property na na-acquire kahit pa sa loan, no? Yun po ay property ninyong mag-asawa. So, lahat po ng na-acquire ninyo sa anumang paraan ninyo na-acquire except kung ito po ay inyong mana, ay yun na tinanggap noong kayo ay kasal na, no? Yun po ay conjugal asset or conjugal bahagi ng conjugal properties or absolute community of property. Usapang legal. Pag sinabi pong conjugal, kayong dalawa ang nagmamay-ari. Pag sinabi naman pong conjugal partnership of gains, no, yung pag-mamay-ari ng property na inyong dalawa, pero ito po ay subject sa kung ano kailan na-acquire at kung paanong paraan ninyo na-acquire. Usapang legal. Ayun. So kahit pa po ito ay na-acquire through loan, no? Ito po ay lalong-lalo na hindi naman ito mana. So kung na-acquire ito sa loan, kahit pa isa lang nagtatrabaho, yun po ay bahagi ng absolute community of property. So sa inyo pong dalawa ang pagmamay-ari nito. Usapang legal. Okay, next question please. Medyo marami-rami po. Good evening po, attorney. Nag-apply ako sa NHA. Nagkaroon ako ng titulo ng lupa noong 1989. Nakasulat sa titulo, apelido, dalaga, married to Mr. Kinasal kami noong 1985. Kasali ba ito sa conjugal property? Gusto na pong ibenta. Kailangan ba ng permanente
pirma ng asawa ko. Ayan. Alam niyo po, ano, yun pong mga properties na 1985 sila ikinasal. Tama ba ako? Tama ba yung pagkakaintindi ko, RHTV? 1985 sila ikinasal. So, ibig sabihin, before the effectivity of the family code. So, ang nag-govern po sa inyo ay conjugal partnership of gains. So, yung na-acquire mo noong ikaw ay may asawa, noong ikaw ay dalaga pa bago ka ikasal, ibig sabihin sa'yo lang iyon. No? Lahat ng na-acquire mong properties bago ka ikasal, kasama na yung binili mo, kasama na yung mana mo. Kapag ka conjugal partnership of gains, ikaw ang nagmamay-ari nito. Usapang Legal. Pero ang tanong dito, when was the ownership vested? No? Is it before the marriage? No? Bago ba kayo ikasal? So kung kayo po ay bago ikasal, na vest ang pagmamay-ari sa inyo, solo po ninyo ito. Pero kung halimbawa po vested noong kayo ay kasal na, ang nagmamay-ari po nito ay kayong dalawa ng inyong asawa, subject to reimbursement sa mga naunang naibayad ninyo bago pa kayo ikinasal. But kung halimbawa po ay vested ito or na-acquire ninyo ang ownership bago pa kayo ikasal, pero nag-advance yung halimbawa yung mapapangasawan mo ng portion ng pambayad, ito po ay ibig sabihin subject to reimbursement din naman yung naging ambag niya dito. So depende po kung kailan na vest. Usapang Legal. Pero kung sinasabi po ninyo yung yung titulo, certificate of title ay naibigay sa inyo ng 1989, nangangahulugan ito po ay bahagi ng conjugal partnership of gains o kayong dalawa ang nagmamay-ari. Pero yung naibayad po ninyo, no? Naibayad po ninyo bago kayo ikasal, dapat ay mauyanan, ma-reimburse, no, ng pondo mula doon sa inyong conjugal assets. So ganun po ang sitwasyon kapag ka po conjugal partnership of gains ang inyong property regime at kapag ka po installment payment, ang ating pag-acquire ng property. Usapang Legal. Komplikado po dahil nga po ang batas ay marami pong mga detalyeng isinasaad, ang daming kondisyon, ang daming exemptions for, or exceptions, the exceptions, marami pong ganyan na kondisyon. Kaya masyadong confusing. Usapang Legal. Yan, Sandy Tomol, magandang gabi. Nanonood sa atin sa Southern Leyte. Nanonood din sa atin Jezreel Cabage dyan sa Camarines, Daet Camarines Norte. Thank you very much po for watching. May next question pa ba tayo? By the way, yun pong purchase through National Housing Authority or NHA, yung ownership or pagmamay-ari po ay ibinibigay or vested upon the issuance of the certificate of title. Anong ibig pong sabihin ito? Kasi kapag ka po ownership ay nililipat, ibig sabihin ang arrangement po sa National Housing Authority is conditional. Yung binabayaran ay yung inyong kasunduan ay conditional deed of sale. So sa conditional deed of sale, ang sinasabi, mag-i-execute kami ng deed of absolute sale at malilipat lamang sa iyo ang ownership ng property na ito upon full payment, kapag pagado ka na. And therefore, yung ownership ay navivest o nalilipat lamang doon sa buyer upon the issuance or the execution of the deed of absolute sale. So anong ibig sabihin? Doon sa sitwasyon ng ating texter, 1989 na vest yung nakuha yung title, and therefore 1989, so ito po ay bahagi ng conjugal assets, conjugal partnership of gains, and therefore yung bayad niya noong single pa siya ay uuyanan mula sa conjugal assets. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ginoong Jerry Sumagaysay. Magandang gabi din sa iyo yung mga nanonood pa sa atin. Thank you very much for watching. Si Joby Barbecho, Ginoong Josel de Guzman, and Ivy Gutierrez dyan sa Tayug, Pangasinan. Usapang Legal. Next question please. Attorney, may lupa po ang mother ko na mana sa lolo at lola ko noong 2008. Before po siya mawala ay humiwalay na sila ng father ko, or hiwalay
hiwalay na sila ng father ko pero hindi po legal. Ibig sabihin, kasunduan na, hiwalay na tayo. Diyan ka na, dito na ako. Ang question ko po, yung title po ay Mama Married to Papa. Ako naman po ay solong anak ng mama pero si Papa ay may anak na sa iba. Paano po ang hatian namin? May share po ba ako? Or may share pa po ba ang father ko? Usapang Liga. Ang sinasabi po ng ating texter or nagpadala ng mensahe ay mana ni mother, ni mama. Mana ni mama mula sa kanyang parents. Ang tanong ko ngayon, itong sabi mo 2008 noong minana, no? So ang tanong ko ngayon, married na ba sina mama at papa mo nang tanggapin ni mama or nang manahin ang property? Kasi kung married na si mama at papa mo nung panahon na yon na minana ang property, ibig pong sabihin solong pagmamay-ari ito ng mama mo. So ganito po ang sitwasyon. Kung ang property tinanggap during the marriage or tinanggap bilang mana during the marriage, ang taong nagmana ang solong nagmamay-ari nito. Kung halimbawa po ay tinanggap or minana ang property bago ikasal, at kayo ay nasa absolute community of property, no? Ang inyong property regime, ang mag-asawa ang nagmamay-ari nito. Usapang Legal. Relevant po ito, bakit kanyo? Sa magiging partehan ng property. Kasi kung ito po ay mana during the marriage, solong pagmamay-ari ito ng mama mo and therefore 50-50 ang hatian ninyo ni Papa. No? Bakit? Kasi ito ay solo niyang pagmamay-ari, subject diretso sa hatian. Pero kung ito po ay bahagi ng conjugal assets or bahagi ng absolute community of property, hahatiin muna sa dalawa ang property dahil share ni mama, yun yung kanyang share sa conjugal assets, at share ni papa, yun ang share niya sa conjugal assets, and yung 50% na natira kay mama, yun ang magiging hatian. Si Silbe, 1/4 na lang ang mapupunta sa'yo bilang mana mo. Yung 1/4 mana ni papa at yung kalahati, yung 50%, yun ang kanyang share sa conjugal assets. Usapang Legal. Malaki po ang pagkakaiba, no? Ganun po ang nangyayari kapag ka-exclusive property, mas malaki ang nakukuha ng mga anak, no? Kumpara dan sa kung ito ay conjugal property. Bakit? Kasi makikiparte pa. If a half pa, dahil yun ang share sa conjugal asset ng isang surviving spouse. Usapang Legal. Elisa Seco, gayon din sa iyo, Rex Seco, kay Lilia Seco, magandang gabi din sa iyo, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, Ate Kathy Seco, and Ate Lucy Seco, yun po yung mga kapatid ko. For the very first time, magkakasama kaming mga magkakapatid mamaya or bukas. Usapang Legal. Okay, next question please. RHTV yun. Attorney, paano kung ang property inabili ng either of the spouses na 15 years na silang hiwalay at nabili galing sa funds solely from either of the spouses? Kasama ba yun sa conjugal? Ang tanong dyan, no, yung mag-asawa na, di ba? Ano yung property regime ninyo? Kasi kung property regime ninyo, property nabili ng either spouse, no? Kung ano ba yung conjugal ano ba yung property regime ninyo? Kung conjugal yan, edi sa inyong dalawa, no? Kung halimbawa po ay absolute community, kung halimbawa po ay conjugal partnership of grains ang inyong property regime at galing doon sa exclusive property ang pinambili, edi yun pong ang nagmamay-ari po yung owner, yung exclusive owner. But take note po, sa conjugal partnership of gains, ang nangyayari po nito, kapag ka po, binanggit na natin earlier, halimbawa ako, single, bumili ako ng paupahang bahay. Pagkatapos, may prenuptial agreement kami ng napangasawa ko, si Mr. AB. No? Kinasal kami ni Mr. AB, meron na akong property, pero nag-prenuptial agreement kami na ang magiging arrangement namin ay conjugal partnership of gains. So, ibig mong sabihin, yung binili kong apartment, noong ako ay single pa,
Akin lang yon kahit mag-asawa na ako. Pero kung pinarentahan ko po ito at nagtuloy-tuloy, nung kami po ay ikinasal ni Mr. AB, akin pa rin ang bahay, pero ang kinikita po nitong apartment unit na ito ay sa amin ng pagmamay-ari ni Mr. AB. Yun po ang sinasabi ng batas. Lahat ng fruits, lahat ng income of your exclusive property, yan po ay nagiging bahagi ng conjugal assets or pagmamay-ari ng mag-asawa. Usapang Legal. Junda Sonagalot, magandang gabi. Obet Seco, magandang gabi. At syempre pa Ding Seco, Chona Seco. Ang dami kong binabating mga Seco. Malaki ang angka ng tatay. Malaki din ang angka ng nanay. Dahil ang nanay ko yata ay ilan ba magkakapatid yung lolo ko? Parang isang dosena? Usapang Legal. May next question pa ba tayo? RHTV. Pito yun eh. Pito yung in-screenshot ko. Kung wala na, di wala na. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Okay, may question lang po dito, pahabol na question. Ano, totoo po ba na extended ang estate tax amnesty? Hindi po. Alam niyo po, nung naibalita ito nung last week, no, na i-extend hanggang 16 lang. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng batas, yung estate tax amnesty ay mag-i-end ng June 14, 2025. Di po ba yung June 14 is a Saturday and wala pong opisina sa gobyerno? So ibig sabihin, following yung civil code na sinasabi na yung hanggang sa next tawag doon, business day, or sinasabi po ng patakaran ng gobyerno next working day. So in-extend po hanggang 16. Pero yun lang po ang extension hanggang 5 o'clock ng 16. So kung hindi po kayo nakapag-settle ng estate or at least hindi kayo umabot doon sa bayaran ng settlement of estate para makapag-avail ng amnesty, wala na po ngayon. Maliban na lamang kung mag-extend po ang ating mga mambabatas. Pero parang hindi nila priority yun eh. Usapang Legal. Okay, may question pa po dito, attorney. Sabi niyang ganon, bumili po ako ng lupa, may self-adjudication with sale. Dahil sole heir po ang nagmana ng lupa. Need pa po ba i-publish sa newspaper? Yun pong affidavit of self-adjudication. Hindi po ninyo yon ipapapublish. Ang ipapapublish po ninyo for 3 consecutive weeks in the newspaper of general circulation within the place or the province, no? Where kung saan namatay po yung yung residence, no, nung namatay, no, yun pong notisya or notice na si Nanay Flory ay pumanaw na noong ganitong edad at ako, halimbawa si Rina Seco, kung nagkataon na solo akong tagapagmana or kami mga tagapagmana ay nagsisettle na ng estate, ang sino mang interesado may claim, pinagkakautangan ni Nanay Flory o kaya naman kung meron pang ibang tagapagmana ang nanay, no, ang si Nanay Flory ay lumabas na dahil magsisettle na kami ng estate. So yun lamang po. Hindi po yung buong detalye, no, ng inyong property. Ang detalye lang po ng namatay at saan nagsisettle ng estate, no, yun lamang po. Usapang Legal. May question pa ba kayo? Ready pa po akong sumagot. Ako pa ay ginaganahan pa. Jerome Lorenzo, magandang gabi sa'yo. Next question. Mag-asawa po kami. Legal po sa huwes po yun, huwes. Sa judge, no? Hindi po west, no? Mag-asawa po kami, legal po sa west. Pwede po ba na biglan niya po ako palayasin sa bahay nila? Sana po matulungan niyo po ako. O what do you mean bahay nila? Bahay ng in-laws mo? Siyempre. Kapag ikaw ay nakikitira, pwede kang, tapos hindi ka naman nagbabayad, pwede ka palayasin anytime. Ngayon, ang sinasabi mo, yung asawa mo, merong property. Kung wala kayong property prenuptial agreement, no, kasunduan, pagkatapos ito ay pag nag-asawa kayo, nabili ninyong property, kahit siya lang nagtatrabaho, kaya naman ay nabili niya ang property, single pa siya, tapos nag-asawa kayo, so yun ay pagmamay-ari mo na din. So, ibig pong sabihin, hindi ka basta-basta pwedeng paalisin. Bakit? May-ari ka na din ng property kahit wala kang ambagi. Usapang Legal. Mamaya po sa atin pong pagbabalik, meron pong question dito and this is very interesting. Hindi ko lang na-screenshot. Sabi niya, attorney, paano po kung ang property ay nabili ng mag-asawa na sila ay hiwalay na? Nabili galing po sa fund solely ng isang spouse. Kasama po ba yun sa conjugal?
kasal. Tatalakayin po natin mamaya yung paterno versus paterno. This is a 2020 case, no? Interesting dahil ito po sa paterno versus paterno. Ito po ay na-declare na void, no, from the very beginning ang kanilang kasal on the ground of psychological incapacity, no? Kapag po psychological incapacity, hindi po dahil may tama ang utak, ha, no? Ito po ay merong yung isa sa kanila or pareho sila kung may psychological incapacity ay walang kakayanan, no, na tumupad, no, sa mga obligasyon ng isang taong may asawa, unable to comply with the essential obligations of marriage. Yun po ang psychological incapacity. Hindi ibig sabihin ay may tama ang utak, ano? Usapang Legal. Willie Rilador at yung iba pang nag-message sa atin, sasagutin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Dahil Raul Yado ng Oriental Mindoro, meron pa pong mga questions. At interesting itong paterno versus paterno. Take note, yung mga hiwalay na dyan at nagbabalak mag-file ng declaration of nullity of marriage or magpaanal on the ground of psychological incapacity. By anal, magpaanal is loosely used po yun kasi yung general term natin pero may pagkakaiba pa yung declaration of nullity of marriage and annulment of marriage, pero tatalakayin po natin yan maya-maya lamang. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. We've got you covered. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po at DZRH Usapang Legal kasama Panyara ng Bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa inyong mga ari-arian, lalo na ng mga napundar nyo ng ex nyo o kaya napundar nyo bago pa kayo mag-asawa. Pero nakikinabang si ex na walang ambag kundi istresin ka. Na walang naging ambag sa'yo kundi mga pilegi sa mukha mo. Ang saklap Anyway, sabi niyo si Ms. Tara Abraham, attorney, bakit ganun po ang batas? Pag-aari, halimbawa ang bahay, why need po ba magbayad ng tax? Wala namang ambag ang gobyerno na mag-acquire mo, sa pag-acquire mo ng property. Ay, nako. Tapos tinatanong dyan, pinagkaiba ng CARP sa CLOA. Yung CARP, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, ito po yung programa ng gobyerno. Ang CLOA, Certificate of Land Ownership Award, dahil po sa CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program, nag-award po ng mga lupa sa mga magsasaka, sa mga dati tenants, So yun pong pag-i-implement, para maisakatuparan po yung Comprehensive Agrarian Reform Program, nag-implement para ma-implement yung Comprehensive Agrarian Reform Program, nagbigay po ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award, paraan ng implementasyon yung CLOA. Usapang Legal. Rogelio Soriano, magandang gabi. Si Bongbong Salvacion, Romeo Herong, at Raul Liedo. Thank you very much. Ganyan sa'yo, Willie Rilador. Si Alan, si Alan Lona, magandang gabi, at Jezreel Cabage, at syempre pa si Christopher Generali. Dakuan po muna natin yung kaso ni Paterno versus Paterno. Kasi ang tinatanong po nito, naghiwalay na, matagal na silang hiwalay, tapos nag-acquire ng property. Ito pong sa kwento ni Paterno versus Paterno, mahaba po itong kaso na ito. Pero ang nangyari, nag-file sila ng petition for declaration of nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. But before that, naghiwalay na po sila ng matagal na. Ngayon, from the time na naghiwalay sila, syempre hindi naman agad na a-approve ang na didesisyonan ang kaso. So naghiwalay na sila habang ongoing yung petition sa korte. Ngayon, yung isa sa kanila ay nag-acquire ng property dyan sa Ayala, Alabang at sa Rockwell. Ngayon, syempre, tapos eventually na-declare na void, na-grant yung petition for declaration of nullity of marriage, pero nag-aaway sa property. Bakit? Kasi sinasabi, dapat 50-50 tayo doon sa property dyan sa Ayala, Alabang at sa Rockwell. Syempre, mahal po ang presyo, no? Ang laki ng value ng property. Ang sabi ng isa, hindi. Kasi bagaman at binili ito ng installment during the marriage, pero matagal na panahon ko itong hinulugan. Hiwalay na tayo nun Nung hiwalay na tayo, naghuhulog pa rin ako. So therefore, dapat akin lang ito.
Pero ang tiningnan po ng korte dahil void from the very beginning ang inyong kasal, ang nag-govern sa inyong property arrangement ay yung 147 ng Family Code. Anong sinasabi nito? Rule on co-ownership. At kahit yung isang tao walang ambag, no? Kundi ganda o kapugian lang. Walang ambag kundi mag-maintain ang household. Yun na yung ambag niya, and therefore co-owners kayo. But noong time na naghiwalay na kayo, syempre hindi na yun governed ng co-ownership, no? Dahil syempre solo na niya yun no? Bagaman at kasal pa, kumbaga ay hindi pa na-declare na void ang kasal ninyo, since 147 ang Family Code ang nag-govern, time of period of cohabitation lang ang tinitignan dito. Usapang Legal. Kaya naman, ang sinabi po ng Supreme Court, yung time na nag-amortize ka, dapat tingnan magkano yun. So, ang magiging sharing dyan, magkano yung porsyento noong value ng property. Titingnan ano yung na-acquire during the period of cohabitation, or magkano ang gastos ng period of cohabitation, at magkano yung gastos or inihulog at the time nung hiwalay na kayo physically, bagaman at hindi pa nadideclare na void ang inyong kasal. Usapang Legal. Yan. So, ganun po ang titingnan. So, kung kayo po ay maghihiwalay at ang inyong ground is psychological incapacity. So, from the time of your de facto separation, yung wala pang basbas ng korte, yung properties na na-acquire ninyo onwards, simula nung kayo ay physically naghiwalay, yun po ay solo na ninyong pagmamay-ari. But that is if the ground, if the petition is declaration of nullity of marriage. Ibang usapin kapag ka-annulment of marriage o yung may depekto yung kasal ninyo at eventually gusto ninyong ipa-terminate pero valid until declared, until annulled ang inyong marriage. Magkaiba po yun. Komplikado pero yung lawyer po ninyo would understand this. Usapang Legal. Marcelo M., magandang gabi sa iyo. Filarmina Aspa, magandang gabi. At yung iba pa pong mga nanunood at nakikinig sa atin dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito yung question. Attorney, pa-explain naman po kung may investment ako na exclusive property tapos pa sa conjugal partnership ng magpakasal. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan yung question. Yung property akin, yung kita conjugal. Kung halimbawa po conjugal partnership of gains ang inyong property regime, di ba? Yun pong eksklusibong property ninyo. Halimbawa ako na lang, sa example natin. Halimbawa po ako ay may asawa. At ang halimbawa lang yun, hindi ko sinasabing may asawa ko. I-issuehin nyo na naman ako, no? Kasi merong nag-aangkin na asawa daw niya ako Hindi po yung totoo, huwag po kayo maniniwala. Nasa YouTube at nasa page natin, nag-aangkin. Hindi po yung totoo, fake news po yun, hindi ko po siya kilala. But anyway, balikan po natin yung question. Halimbawa po ako, halimbawa lang, may asawa po ako. Pero ang aming property regime ay conjugal partnership of gains. Nung single pa ako, going back to the example earlier, nung single pa ako, bumili ako ng bahay. Pinarenta ko ngayon nitong nag-asawa na ako. Yun pong bahay, akin lang yun. Pero yung renta, amin na po ng asawa ko. Yung bahay, akin lang. Yung kinita, amin na ng asawa ko. Usapang Legal. Yun po yung sinasabi ng batas na yung fruits, natural, industrial, or civil produced by the property during the marriage are owned jointly. Kayong dalawa na ang nagmamay-ari. Usapang Legal. Magandang gabi po sa mga taga Masbate City, kay Marcelo M. Ito yung question ni Christopher Generali. Attorney, may mana po ang magulang namin. Tagal na patay ang magulang namin. Yung mana niya sa magulang niya, inangkin ng asawa ng kapatid niya. Ano po ang mabuting gawin? Unang-una, kung inangkin lang at ito po ay hindi pa naman nalilipat sa ibang tao, napakahalaga po na mag-demand agad kayo ng settlement of estate. Padalhan po ninyo ng demand letter for settlement of estate. Sunod, kung halimbawa po napatituluhan na sa pangalan ng tiyahin ninyo na nagkamkam ng property, importante po na
affidavit of adverse claim kayo. Ipa-annotate po ninyo sa title ng property para kung sakasakaling i-transact to a third party or third person, ito pong third person na ito will not be considered in good faith and therefore hindi po mananaig ang kanyang karapatan doon sa property kahit pabilhin niya ito. But the adverse claim is valid only for 30 days. So you have to file the case within before the lapse of 30 days. But at any rate, kahit po mag-lapse yung 30 days, hindi po ito basta-basta matatanggal. Kailangan pa pong ipetisyon sa korte. Usapang Legal. So, i-demand ang settlement of estate, ipa-annotate ang inyong adverse claim para po mapangalagaan ang inyong karapatan sa property. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Maria Cristina Gomez, magandang gabi sa iyo. At Henry Dolohan, Pilarmina Aspa, thank you very much. At yung iba pa pong nag-message, thank you very much for your messages. Lifebox, Rudy Valpalma, Jody Zay, Dennis Bonagua. Nakasama ko po sa kabilang side si Bele Domingo at of course mga taga DZRH TV na walang mintis sa pag-post ng ating mga questions. Thank you very much. Usapang Legal. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. At syempre magsama-sama po tayo on Thursday. Pag-uusapan po natin yung pagpapatitulo ng property na nabili ninyo pero naka-mother title pa. So ibig sabihin, kapraso lang ang nabili ninyo sa isang buong tipak or isang parsela ng lupa. Yun po ang tatalakayin natin. So you will be guided pag tapos ng inyong ng ating programa at kung sakasakaling nakabili kayo ng ganyan, di swerte, di ba? May guide na po, may magagamit na po kayong guide. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.